kanina alas 4 ng hapon. Ako man ay nakaranas din ng malakas na lindol noong ako ay alkalde ng Davao. At meron itong dala na trauma. Kinakailangan natin maging kalmado at unahin ang pag-check ng ating mga bahay at gusali para paghanda sa mga aftershocks. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa handaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Syukran. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, sinabi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na tila may nang-iintriga lang sa mababang kapulungan. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Naomi, iginiit ang liderato ng Kamara na nakatutok. Parang baril. News balita. Lang sila ngayon sa pagtatrabaho sa kabila nga ng mga isyu ngayon kasabay ng pagtanggi sa kumakalat na umano'y plano nilang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Abalaman ngayon si House Speaker Martin Romualdez sa pakikilahok sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika. Bago siya umalis, may ibinilin siya sa mga kapwa mambabatas sa Kamara. We'll just continue to do our job, and yun ang instruction niya before he left, going to the US to do what we have to do, continue to work and pass those laws na needed by the Executive Department. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, patuloy lang silang maglilingkod sa kabila ng iba't ibang kontrobersya ngayon sa kanilang institusyon. Isa sa mga bagong issue sa Kamara ay ang umano'y plano nilang impeachment o pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte na agad namang itinanggi ng House leadership. I opted to call the leaders, Kong Saldi, hanggang kay Speaker, to ask them what's going on, if there's such a thing. And wala eh. Hindi yan natakel, walang pinag-usapan. No such thing na pinag-uusapan ng mga party leaders or House leadership. Ito sinabi ni Tulfo, hindi raw yan napapag-usapan, tinawagan niya sila Tamba, sila Saldi, etc. Hindi raw yan napag-uusapan. At si Castro lang ang nagsabi. Unang point ko, Kong Tulfo, pagdating dun sa confidential funds ni Sara, sino lang ba nagsalita? Sino lang nagsalita dyan? Di ba si Franz? Tapos, kinokontra yan. Pero, nakabuo ng puwersa. Kaya tinuluyan. Ngayon, compare natin. Ang sabi, totoo yung impeachment na pinaplano kay Sara, hindi lang nakakuha ng numero mahina. Kaya ibig sabihin, pinitik, sinubukan, nasoplak. Parehas na parehas. Tingnan nyo yung confi funds. Ganun din, di ba? Inilabas nila, nakabuo, nagkaroon ng sigaw, pati Senate sumigaw, tinuluyan. Ganon din dito sa impeachment na plano. Ang nangyari lang, iba resulta. Hindi sila nakakuha ng suporta. Cancel. Yun ang sinasabi. Kaya postpone ng impeachment. Ano ibig sabihin? Hindi po natin alam kung ano. But possibly, hahanapan ulit ng butas si Sara para sa susunod matuloy na impeachment. Anong sinasabi? Ito sa akin lang ha. Sinabi sa akin, i-check nyo kung tama o tama-tama. Sino ang makikinabang pag matanggal si Sara? Hindi po Senate President.
ang makikinabang kung sino ang pipiliin ng presidente. Siya ang magiging vice president. Naintindihan nyo na. Sa tingin ninyo, sinong pipiliin ni President Marcos? Kayo na umisip. Hindi na ako magdi-decide. Maraming salamat po, Elmer Tormis, sa 100 stars. Elmer Tormis. Ganun daw ang senaryo dyan. Tuloy tayo. Sabi pa ni Tulfo, tila may nang-iintriga lang sa Kamara dahil kung tutuusin, wala rin namang basihan para sampahan ng impeachment complaint ang Vice President. Bago natin mapunta dyan, Tulfo, isa pa yan, may nag-iintriga sa Kamara. Sino nag-iintriga sa Kamara? Di kasamahan ninyo. Kasamahan ninyo na nagamit para birahin si Sara sa confidential funds. Ba't hindi nyo birahin yan si Castro? Sa akin ba galing yung impeachment? O sa News 5, ata siya nagpa-interview. Di kundinahin nyo. Sabihin mo, tamba, kundinahin natin yan. Si Castro, siya nagpakalat eh. Ano ba kayo, House of Representatives? O House of Marites? Sasabihin nyo, chismis yan. Wala naman kayong ginagawa dito kay Castro. Pero yung naririnig yung planong impeachment nung kay Gloria, nag-react kayo lahat. Etong kay Castro, wala kayong ginawa. Na paano kayo, Tulfo? Simpleng-simple eh. Ako inaantay ko, may bumira kay Castro, wala. Alam nyo palang chismis eh. Di napapahiya yung ahensya nyo, yung house, napapahiya. Sino nagpapahiya? Di ka miyembro nyo. Ba't di nyo gawa ng paraan? Ano kayo dyan, mga chismoso? Or nagkakanlong ng chismoso? Kung hindi kayo chismoso, ba't kayo nagkakanlong ng chismoso? Chismosa. Ay, sus, galit na galit ako sa Marites, sa totoo lang. Naku, wag ako. Wag ako. Nabiktima rin ako ng mga Marites eh. Naku, ingat kayo sa mga ganyan. Hindi yung mga Marites na laos na. Yung alam mong palubog na. Ay, sus. Ingat kayo dyan. At this point, wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Totoo naman. Wala talagang impeachable sa ginawa ni VP. Legal naman po yun. Binigay nga ng presidente sa kanya yun eh. Diba? Anong illegal doon? Wala. Yung confidential funds, wala. Same thing dito sa impeachment, wala din. Pero pag ginawa ninyo ng kwento, binakbakan nyo dyan sa Congress, binakbakan ng media, tapos nakisawsaw pa ang Senado. Tapos yan. Nagkataon, walang nakisawsaw. Tama ba o tama-tama? Galit ka kay Tulfo? Hindi, nagpapaliwanag lang. Hindi kasi siya eh. Siya yung nagpaliwanag, di magpapaliwanag ako sa kanya. Ba't di nyo kundinahin? Alam naman natin yung mga grounds ng impeachment. At this point, wala eh. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng... Pero in fairness kay Tulfo, hindi niya naman sinasabing i-impeach si Sara. Kaya lang, hindi ako papayag. Yung kasamahan ninyo, wala kayong magawa. Intriga. Si House Majority Leader Manix Dalipe, una na ring tinawag na fake news ang umano'y Isa ka pa eh. Hindi si Sara yung kanina. Isa ka pa eh. impeachment plan ng Kamara laban kay VP Sara. Anya, layon lang. Kahit hindi mo rin kundinahin, kasamahan nyo yun. Hello? Lamang nitong sirain ang samahan ni na Speaker Romualdez at VP Sara, kaya't sana'y matulukan na ang issue. Gusto lang sirain.
Gusto lang sirain ang samahan ni Sara at saka ni Speaker. O sino yung gusto manira? Eh di si Franz. Oh. Tapos sinakyan nyo sa confidential funds. Kasabay nito, marinding itinanggi ng House Leader ang usap-usapang naghahanda na umano si Speaker para sa presidential election sa 2028 dahil sa ngayon nakatutok lang anya ito sa kanyang trabaho sa Kamara. Naomi, for backgrounder sa ating mga manonood, nagsimula kasi yung issue ukol nga dito sa umano'y impeachment plans laban kay VP Sara sa isang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na umano'y meron nga usap-usapan sa Kamara ukol dito. Pero sa isang press conference kanina lamang na Makabayan Black, nilinaw nga ni Congresswoman Castro na ito ay hindi naman seryoso. Oh, nagpa-press con daw ang Makabayan Black at sinabi ni Castro hindi seryoso. Ano 'yan? Ano yung mga statement nyo sa Vice President na ikaw ay kongresista? Joke? Ano to, joke time? Tulfo, hindi ikaw hindi ikaw ang nagsabi. Pero Tulfo, hello, ikaw nagsalita dyan eh. Paki-explain nga sa kanila. Huwag niyong gawing joke time ang impeachment. Hindi raw seryoso. Magpapa-interview ka, magpapa-press con ka, may impeachment at nag-aantay na lang kayo ng go signal. Tapos ngayon sasabihin mo hindi ka seryoso. Tapos kayo walang ginagawa. Kailan nyo kukundinahin niya Makabayan Black? Mga ano kayo? Tahimik kayo? Nabusalan ng bibig? Na paano kayo? Gawin yung joke time yan? Ano kayo, vloggers na nagpa-prank? Kayo, gawain ba ng congresswoman yan? Hindi involved yung House leaders dito nga sa issue ng umano'y Kita mo, laban bawi siya, hugas kamay siya, hindi raw involved ang mga House leaders. Paano maniniwala ang taong bayan? Hindi nyo kinukundina. Ibig sabihin kasabwat. As simple as that, wag nyo kaming gawing tanga. Dapat yan dinidisiplina ninyo. Hindi po maritisan ng Kongreso ha. Ang laki-laki ng ginagastos ng bansang Pilipinas dyan. Tapos ang ipapapress con nyo, hindi seryoso, joke time, prank, ano yan? impeachment talks at ito ay hindi naman dapat ipag-alala rin ng iba. Naomi? Mena, para sa mga mambabatas yung issue naman sa confidential funds ni VP Sara. O naman, nasabi na yan eh. Dapat ba yun bilang basihan ng impeachment complaint? Naomi, ang sinasabi nga ni House Deputy... Ay, sinabi na ni Tulfo yan, hindi raw impeachable. Okay, ganito lang yan kasimple. Ito ang aking opinion. Huwag nyo nang takutin si PRRD. Kasi nagba-backfire. Obviously, yung matanda, yung si Tatay Diggs, yung si PRRD, hindi pumapasok sa patibong ninyo. Hindi nalalaglag. Hindi uubra, tatakutin nyo si PRRD. Huwag. Gamit kayo. Kung gusto nyo talagang bumagsak ang Duterte, gamit kayo ng ibang style. Huwag nyong takutin si Tatay Diggs. Sumagot eh. At yung sagot niya sa gikan, agresibo. Walang patumpik-tumpik. Ngayon, bakit hindi matuloy ang impeachment kay Sara? Listen to this. Nakinig sila sa sigaw ng social media. Dahil nagsalita ang social media, kayo mga viewers, nagsabi na susuporta kay Sara. Nakikinig po yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Ha? Maniwala kayo sa akin. Nakikinig yan.
Kung hindi yan totoo, eto sabihin ko sa inyo, ipapaputol ko yung daliri nung editor ko. Nakikinig po yan mga yan. At naramdaman nila malakas pa. Hindi, tandaan nyo, yung mga naglipatan sa partido ni PRRD lumipat yan for convenience kasi meron niyang gustong proyekto. But it doesn't mean kukundinahin na nila si Sara. Magkaiba po yun. Kaya naramdaman nila yan. Malakas pa rin. So, wag niyong tatakutin si PRRD nagba-backfire. Hindi natakot eh. Pero ito asahan ninyo. Itagaan nyo rin sa bato. Bibirahin pa yan si Sara. And they will try another one. Kasi nga minamind conditioning nito sila Llamas na kailangan 2025 mapaalis na. Magmamadali. Wag. Wag. Iba kalaban. Yes, malakas kayo ngayon dahil kayo ang nakaupo. Pero ang Duterte, mahal ng Pilipino. Wala ako nakakita na hindi na presidente na lumabas bilang presidente na hindi bumaho. Lahat po ng lumabas, bumantot. Si PRRD hindi. Nakinig ako ha. Manood kayo nung Gikan, ang mga nanonood doon, 5,000, ganun, ang daming nanonood. Isipin nyo yung ibang presidente at siya ang ini-interview sa Gikan. I don't think ganun karami ang manonood. It shows malakas pa rin talaga ang Duterte. Mahal ng tao ang Duterte. Kaya, wag nyo nang ambisyonin. Kaya nga ang sabi ko, magkasundo muna kayo. Kung meron kayong ambisyon sa 2028, normal po yan. But for the meantime, magtrabaho kayo para sa Pilipino. Pagdating ng 2027, let's get it on. Biraan ulit. Talagang nangyayari yan. Pero napakaaga. Napakaaga. Hindi nyo ba napansin? Hindi natatakot si Tatay Diggs. Lalong tumatapang. Ibang klase talaga to si PRRD. Ibang klase ka. At pansinin mo, yung sinabi niya, kahit ako mag-isa, okay lang. Pansinin mo, si PRRD hindi tumatago sa iba. Siya mismo magsasalita. Maghahamon siya sarili niya. Hindi siya tatago sa kasamahang congressman, sa kasamahang vlogger, hindi, siya. Sa bibig niya, siya mismo. Yan ang tapang. Kaya andaling paniwalaan pag sinabi niya, kahit ako mag-isa. Bakit? Kita natin eh. May proof. Siya mismo nagsasalita. Walang tagot. Yung iba, takot nga magsalita eh. Yung iba, tumatago. Oh. Tama o, tama ulit. Tapang nung matanda. Grabe to si PRRD. Oh, next tayo.